kung kaya ninyong baluktutin ang batas sa Kamara. Ginagawa niyo araw-araw yung contempt ninyo. Wala na sa batas yan Kung kaya ninyong gawin yan, hindi ho sa mga matatalinong abogado, tulad ng mga kasamaan namin na nagpunta sa Supreme Court. Hindi nyo mauulol ang mga vloggers, hindi nyo mauutakan. Sabi ko sa inyo, mas matatalino pa ang mga vloggers. Oy, And that some of the senators, current senators, are running for re-election. To me, these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. ayaw. Ang linaw mga kababayan. Hindi daw pwede talaga. Ayan ang kasi pinagpipilitan ng iba Pinagpipilitan ng iba na pwede, kaya dapat dinggin na. Nagmamadali po kasi. Hindi ko alam ba nagmamadali itong mga iba nating mga senator, ano? Atat-natat. Easy lang. Huwag kayong masyado kayong atat-natat Masyado kayong atat-natat. Ayan na nga, linaw-linaw na po. Although, sabi nga natin, siya po ay ex na. Ibig sabihin, ang ex na. Alam niyo naman mga ex, kailangan kinakalimutan na yan. Itong si Madam ay meron talagang karunungan na malapit, syempre, sa mga Chief Justice natin, sa mga Supreme Court Justices natin. Kasi nga, Associate Justice siya dati. So, alam niya yung takbuhin sa Supreme Court. Alam pambihira, pag ikaw naging Associate Justice ng Supreme Court, aba, grabe, talino mo niyan. Sumagot na po ang isang Associate Justice ng Supreme Court, ex-Associate Justice, at sinabi niyang mukhang imposible ang impeachment na ito. Bakit ho? Mukhang may problema dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bakit ho? Yan ang aalamin natin sa balita na ito. Kasi napaka-importanting maunawaan natin kung ano ba talaga nangyayari dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Alamin po natin sa balita na ito. Pasok! Maaring ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang pagliliti sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Nako! Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento Nako! sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. Nako! The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Kahit recess pa ang Senado, maaari nitong ipagpatuloy ang impeachment trial. Further proceed, or in the Tagalog version of the 87 Constitution, dapat agad isunod. Ito ang sagot ni Rene Sarmiento. Hindi po ito yung tinutukoy ko ang Associate Justice Hindi po ito, iba. Ito kasi nagkaroon po ng parang pagpupulong ang mga eksperto pagdating po dito sa impeachment trial. So nagkita-kita po sila dyan sa UP College of Law at pinag-usapan po nila ito. Ang opinion ni Rene Sarmiento, dating membro ng 1986 Constitutional Commission, ay maaring ituloy na. Okay, ibig sabihin yung sinasabi niya, kinakatigan niya yung sinabi ni Pimentel na pwede silang ituloy na yung impeachment, yung ura-uradang impeachment. Sumasang-ayon siya dito, ha? Nagbigay siya ng example. Although importante yung kanyang idea, yung kanyang insight, pero mas importante yung susunod. Is a novel addition in the 1987 Constitution on impeachment, not found in the 1935 in ordinary meaning. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik, walang alinlangan, gawin kaagad. Salungat naman ito sa paniniwala ni dating Ombudsman at Supreme Court. Ayan. Ito dating Ombudsman at
Supreme Court Associate Justice. O so mas ano ho ito, mas sa tingin ko maalam ito at hindi ho ito kampi kay Duterte. Kumukontra to kay Duterte noon, ha. Oh. Justice Conchita Carpio Morales. Given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. Yan. So sinasabi niya, since ngayon ay recess, iba alam naman natin, recess, lunch, merienda. Recess ang Senado, hindi maaari. Hindi daw maaari magpatuloy ngayon, ha? Kaya malabo daw, ha? Ito. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. Pwede daw magpatuloy. Ibig sabihin, kasi yan sinasabi nila. Pwede na mag-convene eh. At sinasabi na, hindi, kailangan mag-convene na yan. Pwede yan. Sabi niya, pwede mag-convene. Ito ang kondisyon. And given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted. Ayan ha, malinaw sinasabi niya, no. Hindi maaari na mag-convene ngayon, special session for the sake of the impeachment. Bakit? Pwede lang mangyari yan kung maibang mga dahilan, not the impeachment. Malinaw ho sinasabi. Sino ho ba ito si Conchita Carpio Morales? Siya po ay retired Filipino Supreme Court Associate Justice ng Supreme Court yan, ha? Imagine niyo, ha? And former Ombudsman of the Philippines. Mukhang mataas talaga itong madam na to. She served as an Associate Justice from 2002 to 2011. Was later appointed as Ombudsman from 2011 to 2018. For her strong stance against corruption, she led several high-profile investigations, including cases against government officials. Ito, makinig. She is also the aunt of former Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin, who later became Executive Secretary under Marcos. Ano daw po siya? Siya po ay auntie ni Bersamin. Mantakin mo, ibig sabihin. Malayo sa malayo, napapaboro ito sa mga Duterte. Malabo po. Pero sinasabi niya, hindi pwedeng mag-convene ngayon ang Senado para laang sa impeachment. Malinaw na malinaw po yun. Hindi pwede. Hindi pwede magpatawag ng special session ang Senado para lamang sa impeachment. Ito nga ang kinatataka ko eh. Ito napakatarantado rin talaga nitong kamera na ito, no? Mantakin mo, ang haba ng panahon, mula pa lang December pinag-uusapan. Actually, sabi nga 'di ba ni VP Sara Duterte, November pa lang lumabas na sa bibig ng isang komunistang congressman o congresswoman. Sinabi na niya na i-impeach si VP Sara Duterte, pinagplanuhan na. Lumabas nadula sa bibig nung komunista na yun. Ngayon, November pa ho yan. Bakit umabot pa ng November, December, January, bago pa ho ipasa yung impeachment wherein wala nang time. Mantakin mo, last day. Hindi man lang last week. Di ba? Dapat man lang last month Di ba? Hindi. Last day ng session ng Senado at Kamara, doon pinasa yung impeachment sa Kamara. Tapos ngayon, wala nang time. Kasi nga last day na yan. Alam ko, hapon pa natapos yan Alas 10 na nagsimula, mga alas 3 o alas 2 lumabas yung balita na yan. So mantakin mo, gusto nyo, ura-urada na mag-convene itong mga senador
at ituloy na ito impeachment. Pwede ba yun? Alam mo kung ba't nila ginawa yan? Kasi gusto nila mangampanya, ito mga nangangampanyang senador, yung mga re-electionist, walang time para sila ay mangampanya at matalo. Di ba? At manalo pala. So, ibig sabihin po, talagang gustong-gusto nila matalo ito mga ito. Bakit? Alam mo nila kasi, ngayon, malakas talaga ang mga Duterte kahit sa Senado. Compare mo naman sa Kamara. Kaya tila yan ang kanilang strategy or baka naman nagulat lang din sila doon sa issue, yan yung ating laging sinasabi, yung sa issue ng budget. Kasi nga, nabulgar yung katarantaduhang ginawa ng mga magnanakaw nating congressmen dito sa budget. Nabulgar nalatlad yung matinding kagaguhan nila sa budget. Wala na silang choice. Mantakin mo matatapos yung 19 Congress tong sa Kamara, di ba? Matatapos na ang pinaka-hanging na issue ay yung katarantaduhan nilang blanco sa budget. Paano mangyayari nun? Ang balita all throughout the break, starting February until to the next Congress is pag-uusapan yung kanilang kalokohan dyan sa blank budget. Kaya ang ginawa nila, para mas uminit, magka-issue, eto kayong pinag-uusapan, di ba? Yan ang mainit na issue ngayon. Nakakalimutan na nila yung mga mainstream media, nakakalimutan na yung blank budget. Na sa totoo lang, yun naman na mas importante. Yun ang may tama sa sikmura ng bawat Pilipino. Anong pakialam ng mga Pilipino sa impeachment? Honestly, alam mo ba, meron talagang survey na yung mga Pilipino, mas iniisip nila yung pagkain, gutom, pagtaas ng presyo ng bilihin, yung budget na nauubos at yung budget na nawala sa PhilHealth, yung budget na nabawasan sa edukasyon, yan ang mas iniisip ng Pilipino kaysa sa impeachment. Alam niyo ba yun? Pero bakit ito ang pinag-uukulan ng pansin ng mga media? Pinagpepiesta ng mga media. Isipin mo there were already a decision. Hindi naman decision pala. Parang kautusan mula sa Supreme Court. Pinasasagot ang Kamara ng 10 araw. May balita ho ba kayo na yan po ay ibinalitang paulit-ulit ng mainstream media? Wala. SMNI lang. At siguro ang Net25. Di ba? O yan lang ang nagbabalita niyang paulit-ulit. Yung budget, asa na? Yung sagot ng Kamara sa Supreme Court, wala na. Ano to? Isnab-isnab na lang? Yung demanda kay demanda ni Alvarez kay Tambaluslos, wala na rin. Di ba? Wala. Hindi man lang binabalita masyado ng mga mainstream media yan. Bakit? Nakapokus sila dito sa walang kwentang impeachment. Ngayon naman, kahit sinabi na nga, paulit-ulit, na itong impeachment ay hindi pwedeng mag-convene ang Senate for this impeachment, araw-araw pa rin, yung pa rin ang balita. Ang linaw na, tuloy natin itong balita. During recess. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, Black Dictionary daw yun. Saan ka nakakabili nun? forthwith means immediately. Ayan, yan. Sinasabing yung sa Black Dictionary daw, yung forthwith, kasi yan yung ginagamit nila Drilon Yan yung ginagamit ng mga iba, pati si Pimentel. Yung forthwith na yan, ibig sabihin, dapat agad-agad, ngayon na. Ura-urada, ganun. Pinaliwanag ni Morales kung ano ibig sabihin yan. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once. But it also considers reasonable delay under the circumstances of the case.
To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the senators, current senators, are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Naghain ng mga petisyon ang iba't ibang grupo sa Korte Suprema Ayan na naman yung iba't ibang grupo. Buti hindi niya sinabing may clamor. na humihiling na agad umpisahan ng Senado ang impeachment trial. Ngunit may ibang grupo rin na nais itong pigilan, kabilang na ang kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio Morales, maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon na may kinalaman sa impeachment sa ilang kondisyon, kabilang na ang mga paratang ng grave abuse of discretion sa ilalim ng pinalawak na mandato ng Supreme Court. For as long as the question is not political, but there is abuse of discretion, grave abuse of discretion on the part of the respondent, and or there is an actual controversy that involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Ayan na. Kasi 'di ba, malaging sinasabi ng iba, hindi pa pwedeng makialam dahil separate ang branches, sabi nung isang nagmamagaling na abogado na nagtago ng wanted niyang kapatid. Dinala natin papangalanan yun, ha. Yung magaling na abogado na hindi niya alam na magtago ng wanted ay bawal sa batas. Walaan niyo kung sino yun. Basta sabi niya, hindi daw pa pwedeng makialam ang Supreme Court. O, di ba? Ano sabi ni Morales? Involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Para naman kay Pwede. dating Senate President Franklin Drilon, ang mga petisyon tungkol sa impeachment ay kwestyong politikal na hindi maaaring pakialaman ng Korte Suprema. To me, the better attitude that the Supreme Court can follow is not to interfere. Let this be treated as a political question and therefore leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on Huwag kang this. magmagaling. Supreme Court ang magdi-decide niya. Eh, na nga yung katabi mo na nga yung Associate Justice, eh. Hindi, alam mo kasi, ang problema kasi natin kay Drilon, we know that this person is a political person. Di ba? Alam naman po natin yan. Kaya nga, nabulok na nga sa politika, nakatulog na nga sa Senado yan. Alam natin yan. Pero itong malinaw na malinaw ho, dito si Madam Carpio, sinasabi niya, pwedeng makialam po ang Senado. Pakinggan natin ng mas maganda kasi medyo maingay yung music na UNTV. Buuin natin to. Maganda kasi itong bahagi na sinabi niya. Ayan, may caption pa. Ayan. Given that, Ayan. I believe that I believe the future of our children. Hindi, iba pala yun. I believe that impeachment cannot be constituted during recess. alam mo, ganyan daw pag... hindi, wala ko sinasabing nagmamagaling siya. Sinasabi ko lang, sabi sa akin ni mga kapag ikaw nag-English ka, kailangan pronounce mo lahat talagang to the point that everything in the letter you should pronounce it. Parang si Dilima lang din, ano? Sagwa sa akin. Pero kay Madam, bagay naman kasi matalino naman talaga si Madam. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. No. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters, and given that, among others, and given that impeachment is not included. Malinaw ho, malinaw. It is not included. Ito daw, impeachment matter. Pwede ho magpatawag ang Senado, pero not the impeachment. Malinaw ho na sinabi niya. As among the reasons why
special session can be conducted, my conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Impeachment trial cannot be conducted during recess. Banat ba yung truck mo, nagagalit yung iba? Kung ayaw nyo ng lap truck, dahil malungkot ang buhay nyo sa mga jowa nyo, huwag yung pinakikilaman yung lap truck ko, ha? Hindi, kasi may mga ibang viewers, banat ba, naano ako doon sa lap truck mo, eh. Nangingialam, ha? Hindi, biro lang po. Nababasa ko po yung mga komento nyo. Susubukan ko, minsan kasi yung daliri ko nanggigigil, eh. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the senators, current senators, are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Ayaw, ang linaw mga kababayan. Hindi daw pwede talaga. Ayan ang kasi pinagpipilitan ng iba, eh. Pinagpipilitan ng iba na pwede, kaya dapat dinggin na. Nagmamadali po kasi. Hindi ko alam ba nagmamadali itong mga iba nating mga senator, ano? Atat-natat. Easy lang. Huwag kayong masyado kayong atat-natat, eh. Masyado kayong atat-natat. Ayan na nga, linaw-linaw na po. Although, sabi nga natin, siya po ay ex na, ibig sabihin, ang ex na. Alam niyo naman mga ex, kailangan kinakalimutan na yan. Hindi mo na binabalik-balikan yan. Nakaraan na yan, eh. Dapat iwan mo na yan. Ha? Ngayon pa man, paulit-ulit din natin sinasabi na itong si Madam ay meron talagang karunungan na malapit siyempre sa mga Chief Justice natin, sa mga Supreme Court Justices natin. Kasi nga, Associate Justice siya dati. So, alam niya yung takbuhin sa Supreme Court. Alam, pambihira, pag ikaw naging Associate Justice ng Supreme Court, grabe, talino mo niyan. Baka memorize mo na talaga halos lahat ng mga jurisprudence dyan, di ba? Kung ang mga Supreme Court Justice nandito, talagang ganyan ang katalinuhan yan. Yung kay Libayan, baka nakabaon pa. Tama, mali. Hindi, ganun talaga, eh. Pero ito yung talagang maaalam. Hindi ito yung mga nagmamagaling lang. Ito yung magagaling pagdating sa batas. Kaya napakalinaw po niyan. Dito ka mabibwisit, eh. Kasi alam mo bakit? Minadali na nga nila yung sa Kamara. Hindi na nga nila dinaan sa tamang proseso yung sa Kamara. Diba? Kitang-kita naman natin kung papaano nila minadali yun, kung papaano po nila tinarantado yun. Kitang-kita ho natin. Kitang-kita ho natin na ito po ay isang paglalapastangan sa due process. Bakit? Ulitin ko. Una, sabi nga nila, pang-apat na impeachment na po yan. Although sinasabi, dapat daw initiate yung una para magkaroon ng ban na 1 year. But the point here, there is a malicious disregard to this strict impeachment complaint, tapos tumalon sila sa pang-apat. Malicious in a way. Why? Kasi inignore nila literally. That is not how it should be. Kasi tandaan ninyo, parang ang impeachment ay para ho din yung proseso pagdating sa kaso. Ang Kamara, tumatayong mga piskal. Pag ikaw nakatanggap ka ng reklamo, ang dapat ginagawa dyan, agad-agad yan, inaaksyonan, agad-agad yan, sinasubmit sa Committee on Defense, pag-uusapan dyan, titingnan dyan, aaralin,
Tapos pasasagutin yung inaakusa sa pagkakataon nito ang Vice President. Hindi ho yung ginawa doon sa tatlo. Ano ho nila yan eh? That's a house rule. Ibig sabihin, yan ho ay kautusan. Ibig sabihin, yan po ay batas nila. Rules nila ho yan. Na dapat pag may natanggap, kailangan ipasa kagad. Kailangan pag-aralan kagad. Di ba? Hindi ho nila ginawa. So, doon pa lang, alam mo na may paglapastangan ng due process. Pangalawa, yung fourth complaint, kung hindi dumaan yung tatlo, sa Committee on Defense, hindi rin dumaan yun, fourth complaint. As a matter of fact, nalaman na lang ng mga congressman natin na pumirma dahil sa 150 million, di umano, allegedly, ay doon sa araw na yun. Doon na lang nila nalaman yung complaint. Ibig sabihin, malinaw sa malinaw na hindi man lang pinaaralan. Ang term nga na ginamit namin doon sa namin sa Supreme Court ay dapat verified. How can they verify yung mga complaint o yung laman ng impeachment kung nalaman na lang nila yun the day itself? Between 1 hour to 2 hours na lang before they sign it. Ibig sabihin, there were no verification. At the same time, hindi rin napasa sa committee na dapat tumingin doon at humingi ng panig ng akusado. So, in other words, mga kababayan, ito po ay minadali. Hindi na ho dinaan sa tamang proseso. Hindi na ho ito pinagbigyan ng tsansa yung akusado na sumagot. Yan po ang problema sa impeachment na ito. Tapos, eto na naman kayo mga hindot. Mamadaliin nyo na naman ang Senado. Di ba? O sige, kayo madaliin nyo. Nang kayo ay maereklamo na naman sa Supreme Court. Bakit to kanyo? Ayan na naman tayo eh. Kaya nga ang ganda rin na sinabi ni Chis Escudero, sana panindigan niya yan kasi may balita kami, ready na daw yung sa Senado. Pero, excuse me po. Hindi, dapat to, panindigan ni Chis Escudero yung sinabi niyang dapat pag-aralan muna. Dapat busisiin muna. Hindi pa pwedeng ura-urada itong impeachment na to. Ito'y mahalagang bagay. Naka-recess ang Senado, kailangan muna nilang pag-aralan at kailangan muna magkaroon ng plenary. So, in other words, people of the Philippines, kung kayo dyan sa Kamara ay tarantado at saka mga gago, huwag niyo itulad yung Senado. Palunok ata ako ng buka. Biro lang. Naintindihan nyo yung ibig ko sabihin, mga kababayan? Dapat mag-ingat-ingat tayo. Kasi ayo talaga talagang alam mo kasi sa Pilipinas ngayon, parang wala ng batas eh. Kung ano yung utos sa inyo ng boss ninyo, yung peke yung Panginoon dyan sa Kamara, yan na lang ang susundan ninyo kahit hindi niya nadaanan ng tamang proseso. Huwag niyong kakalimutan. Maraming matatalinong mga Pilipino na nagmamatsyag at hindi basta-bastang napapaniwala ninyo at maaaring mag-question sa Supreme Court. Malinaw sinabi ni Conchita dalawa ho. One, hindi pa pwedeng iura-urada ito ngayon. Hindi pa pwedeng mag-convene ng Senate just for the impeachment. Malinaw yun. Second, na malinaw na pwedeng makialam ang Supreme Court pagdating sa impeachment process. Kasi nangyari na nga yun. Mga kababayan, mamaya may upload tayong video. Patungkol naman dun sa issue na kesyo sinasabi nila na invalid daw yung reklamo o yung sinumite namin sa Supreme Court through the leadership of Attorney Torreon. Mamaya, papaliwanag ko sa isang video yan. Abangan nyo, i-upload ko yan mamaya-mayang gabi. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo na napakalabo talaga ng argumento nila
na pinapalusot nitong mga congressman na hindi, napag-aralan naman yan. Nagkataon lang kasi parang consolidate namin yung lahat ng impeachment at sinama namin lahat doon sa fourth impeachment complaint. Yan yung sinasabi ng mga tulonggis na congressman eh. Kaya, makikita natin yan na talagang kagaguhan po. Kagaguhan po yung ganyang klaseng sinasabi nila. Dahil hindi po yan ang sinasabi ng batas, hindi rin po yan ang tamang proseso, yan po ay gawa-gawa nyo na lang. Sabi nga ito'y resulta na lang dahil kinumplain kayo. Akala kasi nila wala magko-complain. Akala nila lusot na. Kasi ang feeling kasi nitong mga congressman na to, lalong-lalo na yung kanilang pinuno, hawak nila ang lahat. Uy, hindi nyo hawak ang lahat. Kung akala ninyo, hawak ninyo pati ang Supreme Court, no. Tatakbo kami sa Supreme Court dahil naniniwala kami na may hustisya pa sa Supreme Court. Kung kaya ninyong baluktutin ang batas sa Kamara, ginagawa niya araw-araw yung contempt ninyo, wala na sa batas yan Kung kaya ninyong gawin yan, hindi sa mga matatalinong abogado, tulad ng mga kasamaan namin na nagpunta sa Supreme Court. Hindi nyo mauulol ang mga vloggers, hindi nyo mauutakan. Sabi ko sa inyo, mas matatalino pa ang mga vloggers. Uy, by the way, highway binabasa ako. Maganda ito Papapakita ko sa inyo May nabasa ako at napakatalino talaga nitong, tingnan mo kung gaano katalino itong kababayan nating si MJ Kiambao. Ito sabi niya. Ito Friends, ginagaya ko lang boses niya. Friends, please refrain from referring to us as vloggers. Okay? They're using that to try to diminish us and our cause. Galing. Ibig sabihin, pwede, kung maaari, huwag nyo na kaming tawagin vloggers dahil ginagamit nila ang salitang vlogger o vloggers to diminish us. To parang ibinababa nila kami. Niyuyurakan nila yung aming pinaglalaban at tinatawag na vloggers lang yan, kumikita lang yan, ganyan. Okay? Sabi nito, we are more than just vloggers. Like many of you, we are concerned citizens, critics, patriots, political activists, and good governance advocate who mostly have day job. Hindi lang po kami mga vlogger na masasabi mong ganun-ganun lang. Kami ay mga concerned citizen, mga critics, mga patriots, mga nagmamahal sa bayan, at political activists, mga aktivista para sa politika, and good governance advocate. May advokasya kami ng ayos at malinis na gobyerno. And mostly have day jobs. Meron kaming mga trabaho. Katulad ko. Vlogging is just one part of me. Lalo na yung mga kasamahan ko. Yung mga iba, yung katulad nila Crisit. Alam nyo ba si Crisit? Editor yan. Sa isang dyaryo. Sa isang broadsheet, editor yan. Although, yung kanyang part doon, alam ko is about fashion, entertainment. Editor po yan si Ma'am Crisit. Malupit na tao yan. Yung kanyang pag-post sa social media, yan po advokasya lang at bugso ng kanyang pagmamahal sa bayan. Ika nga. Di ba? Ano pa? Abogado, Attorney Trixie Cruz Angeles. Abogado po yan. Hindi po yan yung sinasabing pumulot ng suka. Yan nga po, alam nyo ba, matikas na abogado yan. Pag yan, nasa korte, kinakatakutan daw ng mga pulis yan. Pag yan ang tumayo sa korte. Malupit na abogado, kaya nga ginawang sekretary, di ba? Second, contrary to how they tag us paid fake news purveyors, I've been using my account to actually help fight disinformation, as many of you, my friends and readers who've been with me for years can attest to that. Alam mo, tama siya. Sabi ko nga sa inyo, meron lang kasi, alam mo mga kababayan, I hate to say this, pero I have to say this. That's why ang Banateros, nung aming binuo ang aming grupo,
paulit-ulit namin sinasabi, maari po ba wag tayo doon sa chismis? Maari po ba labanan natin ng chismis? Kasi ayaw ho namin eh. Galing lang kay ganito. Yung bulong-bulungan lang. To the point, nagkaroon nga ng konting feud among us. Pero that is past. Hindi ko na ibabalik po yan. Kasi nga po, malinaw ho sa amin. Hindi po kami nakabase sa chismis. We will not make stories. And even if we hear stories, we will make sure na na-verify namin or lumabas sa mga lehitimong news. Or di kaya meron kaming personal knowledge. Ibig sabihin kami mismo nakakita, nakarinig. Or kaya nga nandiyan kami po sa SMNI. Yeah, that's why we were tapped by SMNI as part of their list of anchors. You know why? Kasi nga ganun po ang Banateros eh. Hindi po kami nag-iimbento at gumagawa ng fake news at chismis. Ganun din po to si MJ Kiambao. Lahat po kami, ako, sabi ko paulit-ulit yan. Even if that news would serve our political leaning, pero peke yan. Sabihin natin, peke yan. Tama, mali. Hindi kami sumasakay. Siguro, meron ilan, hindi ko na papangalanan, merong ilan na walang pakialam whether the truth ang nilalabas sila o hindi the truth. Sumasakay sila sa propaganda. Kasi meron nagsabi sa akin yan eh. Labanan niya ng propaganda. It doesn't matter whether the truth, whether truth or chismis. Sabi sa akin, labanan niya ng propaganda. Sabi ko, pasensya na ha, pero ang Banateros out sa ganyang klase ng pag-iisip. Ang mindset namin, we will not fight propaganda with propaganda. Hindi namin gagawin yun. We will fight propaganda with the truth. Kasi yun ang aming pinangahawakan katotohanan. Kasi pag ikaw nandun ka sa katotohanan, hindi ka mababali. Hindi ka matitinag. Pag totoo ang sinasabi mo, totoo eh. Pag balibaligtarin mo mundo, totoo yun. Kaya doon lang kami. Ayaw namin ng propaganda. Bakit? Masusunog ka eh. Kita mo yung basta, ayaw na lang magbanggit. Kita mo yung mga mahihilig sa chismis at propaganda. Asan sila? Hindi sila magtatagal. Bakit? Mauubusan sila ng chismis. Next week, mag-iimbento na naman ng chismis. Next week, imbento para na lang mag-views na mag-views. Ang hirap kaya nun, mag-imbento ng chismis. Sa mga chismosa, maaari, magtagal ka. Pero yung mag-iimbento ka ng chismis, napakahirap po nun. Number 3, sabi ni MJ Kiambao, most of us do not monetize our SOCMED accounts, myself included. The others who do are not even denying it. Like us, we do not deny it, as they rather earn their keeps from Mark Zuckerberg than steal from public coffers or get paid by some drug lords or Pogo or China or some politician for that matter. Malinis na trabaho po yun kesa naman magnakaw sa pampublikong pondo. Ayun nga. Kaya nga, lagi ko po sinasabi sa inyo, di ba? Better not to skip ads. Bakit? Kasi we are earning through this political comments. Di ba? I mean, political opinion namin. We earn from these videos. So don't skip the ads kasi diyan kami kumikita. So that magiging independent kami. Honest kami. Diyan kami kumikita sa mga videos para maging independent kami. Ano gusto ninyo? Hindi nga kami kikita pero babayaran naman kami ng mga politiko, ng mga drug lords, ng mga pogo. Eto nga lang eh. Ang dami dyan eh, mga vloggers. I-ekis nyo na kagad pag nag-promote ng gambling. Ibig sabihin, binabayaran sila ng mga gambling institution or gambling lords. Di ba? Ekis nyo na dapat yan. Kami Banateros, hindi po kami. At against kami in any form of gambling. Wala maidudulot na kabutihan. Ang shabu at gambling ay pareho lang. Ang antas, ang bigat na kasamaan na idudulot niyan sa ating bayan. Pareho lang yan.
shabu at saka gambling. Maniwala kayo sa akin. Yung online gambling, ha? Ito. Most of us do not monetize. Tatapos na yan. Oh, but then you already know that, I'm sure, too, also do. Dali, sorry. They just badly need to discredit us and destroy our reputation by making people believe that we are bunch of pogo narco vloggers. Pathetic! Anyways, thank you all so much for your support. Napakahirap maging kritiko sa mga panahong ito. Buwis buhay, ika nga nila. Pero mas mahirap po ang hayaan na lang natin sikilin ang ating kalayaan at karapatang magsalita. Dahil buhay at kinabukasan ng mga anak at mga magiging apo natin ang nakasalalay. Anak nyo lang, tsaka apo nyo lang. Wala po akong anak at tsaka apo. As Benjamin Franklin put it. Hindi, iba pa pala. Sorry, sir. Freedom of speech is the most crucial of all our rights. Pag yan nawala, pag wala nang pwedeng pumuna at kumontra, pag lahat nanginginig na sa takot, then all other freedoms will erode. As Benjamin Franklin put it, whoever would overthrow the liberty of nation must begin by subduing the freeness of speech. Grabe yun, ha? Kaya sa lahat po sa inyo na patuloy na nagmamatsyag, nagsasalita at di natitinag, mabuhay po kayo at maraming salamat. Defend freedom of speech in the Philippines. Palakpakan, madam. You're the best. Yan po ang sinabi ni MJ Kiambao. Kaya mga kababayan, itaas na po natin. Hindi na po tayo mga vlogger. Tayo po ay mga political advocate. Ano ba ito? Sinabi niya. Sandali, para malinaw. Advocate for good governance. Yan po, yan po tayo. Good governance advocates. Yun. Tayo po ay GGA. Good governance advocate. Ang ating nais po ay magandang bayan, maayos na bayan. Sino ba may ayaw ng maayos na bayan, di ba? Yung mga congressman lang. Bakit? Pag hindi maayos ang bayan, pag squatter ang bayan, pag mahirap ang bayan, pag mga patay gutom ang bayan, meron silang ibibigay na ayuda. At pag may bibigay silang ayuda, may boto sila. Diba? Gago! Sila lang naman po ang ayaw niya. Kaya nga tinanggalan ng budget, binawasan ng budget ang mga edukasyon, tinanggalan ng budget ang PhilHealth kasi gusto nila magmamakaawa kayo. Hindi, totoo yan. Gusto nila yung iti-text nyo sila, pupunta kayo sa opisina, manghihingi kayo ng pera. O, di ba? O, dapat matik na yan eh. Kasi meron na tayong universal health law. Dapat matik na, libre ka na. Ngayon hindi. Gusto nila, magte-text pa sila sa inyo. Gusto nila, pipila pa kayo sa opisina nila para lagi nyo maaalala yung pangalan. Binigyan ako ni congressman ganito. Binigyan ako ni congressman ganyan. Tapos, siyempre, nabigyan ka. O para sa pangpapagamot mo, o kaya mga maintenance mo, ano sasabihin mo? Ay, okay to si congressman, ha? Talagang tinulungan ako. Ulul, hindi ka tinulungan yan. Ginago ka yan. Pera mo yan. Mantakin mo. Dapat libre ka na sa ospital. Gusto niya pang magmakaawa ka sa opisina niya. Mantakin mo yun. Walang biro, di ba? Kaya nga sana mga kababayan, itong darating na eleksyon, lahat po ng mga, lalong-lalo na itong Tricom, Quadcom, at saka Chihuahuacom, lahat po ishoot natin sa banga. Ishoot natin siya, inodoro itong mga animal na to. Pwede po ba? Kasi yan ho talagang sumisira sa ating bayan. Sumisira ho yan. Ano yung natupag nila? Impeach si Sara Duterte. Hoy, gutom ang mga Pilipino, impeach yung mukha nyo. Gutom na mga Pilipino, yung food security natin, wala. Hindi nyo man lang tinulungan, hindi nyo man lang pinatibay ang ating batas para ho sa mga farmers natin. Ano inatupag ninyo? Usigin si BP Sara Duterte, mga ulul.